Good afternoon, magandang araw, magandang buhay sa lahat. Welcome to my channel. This is Andy Rabino TV Tech. Meron akong tanggap isang induction cooker na 2-burner. La Rhodes yung kanyang brand. At ito yung kanyang model. Nakataob or baliktad lang siya. Kayo na magbaliktad dyan ng inyong cellphone. Ang kanyang model ay LA3003. 220 na rin siya. At meron siyang power na 3,200 watts. Yan. So sabi nila na itago na daw ito dahil nung may pumutok hindi na nila isinaksak at hindi na nila ginamit. So hindi ko na i-attempt pa na isaksak ito dahil nga pagka ganyan na sinabi ng customer na may pumutok ay hindi natin na i-plug. At bago ko buksan, shout out sa lahat ng mga YouTubers, sa lahat ng mga nanonood sa ating video, sa lahat ng sumusubaybay, sa mga silent viewers natin dyan at sa mga nanonood sa mga TV, mga classmates natin na hindi nagko-comment pero nanonood sila yung mga nanonood na biglang tumataas yung panonood sa atin dahil nga nandiyan sila nanonood sa kanilang mga TV gamit or dumadaan sila sa kanilang internet. So shout out sa aking batch 8990 at sa batch 85 sa elementary. So sa inyong lahat, shout out sa aking mga kapamilya, kamag-anak at sa aking mga kaibigan, sa aking mga kapatid, sa aking in-laws, sa inyong lahat, shout out. Bubuksan ko na. Sa pagbubukas pala ay tatanggalin lang yung mga screw dito sa butas at palagay ko ay ito nabuksan na dahil nga ay sira na yung kanyang silyo. So tatanggalin ko na lang yung mga screw dyan. Ito natanggal ko na at nabuksan ko na. So magbi-visual check tayo. Yung fuse yata parang naayos na kasi nga sira na yung kanyang silyo. So yan yung matitingnan natin. Ito ngayon, lagay natin sa buzzer mode. Tingnan natin yung kanyang fuse. Yan, buo. At ito may fuse sa kabila. Tingnan natin. Buo din. Tapos dito sa kabila ay doon sa kabila ay may fuse din siya. Tingnan natin. Okay, so walang buzzer. Hindi gumagana yung fuse yan, oh. Kung i-dikit ko, okay. Pag dito sa dulo-dulo, wala. At palagay ko itong side na ito ang may sira. At ang gagawin ko ay i-isolate ko muna ito para mabilis at makita yung ating gagawin. I-push ko muna uli. Tatanggalin ko lang itong sa kabila at tatanggalin ko yung mga screw kasi ito may open na fuse o broken fuse. Doon sa kabila ay buo naman yung fuse doon. So dito ay buo rin yung fuse dito, yung dito lang yung open. So separated naman yung dito sa kabila, meron naman siyang sariling wire na merong dumadaan sa fuse at yung sa kabila din ay ganoon din. So titingnan natin kung ano, hindi ko pinakita kung umaandar o hindi kasi nga sabi may pumutok. So titingnan natin muna bago natin isaksak. Titingnan muna natin, mag visual inspection muna tayo kasi dito hindi ko muna problemahin itong sa kabila kasi buo ang fuse doon. Dito lang ako sa kabila. Yan yung ating paraan kasi dito sa may pumutok na fuse or broken fuse, yan tayo mag-check kasi buo yung fuse sa kabila. Kung doon yung short circuit at doon yung may pumutok, masisira yung fuse niya dahil protected naman yon. So tatanggalin natin yung mga screw dito at titingnan natin, iangat natin ito, tingnan natin, tanggalin natin sakit at meron tayong nakita agad. Ayan, kung lumuwa na yung laman ng kapasitor at may biyak na rin. Ayan, may biyak. So ang gagawin ko dito dahil nakakonekta pa dito sa kabila, titingnan natin itong side dahil dito yung pumutok na fuse. Pero tatanggalin ko muna ito. Ang gagawin ko lang dito ay tatanggalin ko itong dalawang linya dito sa kabilang coil para mabilis lang kasi yung memory ng aking phone ay napupuno na. Tingnan natin. Okay, wala naman nag-short. At ibalik muna natin ito dito para safety. Okay, ito na, pinatong ko na siya. Tingnan ko kung magpa-power ito kasi inasulit ko na yung may putok na fuse ang dito na side at itong ipalagay natin itong number 1 ay buong fuse. Ito yung number 2 na may pumutok ng fuse. So dinisconnect ko siya sa circuit para wala ng connection itong
number 2. Kaya titingnan natin ngayon kung aandar siya, kasi takot din ako na maputukan. At ito muna, saksak muna natin yung ating extension. Tapos ito yung kanyang cord, saksak natin dito yung cord. Ito, yan, tumunog, nag-beep. Tapos titingnan natin dito, wala, hindi nag-power. So bunutin natin, titingnan natin kung bakit ayaw mag-power. Hindi siya nag-power kasi nabunot pala itong isa, nahila ko yata. So ibabalik natin dyan at isaksak natin kung mayroong power. Ito, naipatong ko na uli at subukan natin na i-plug in kung aandar siya. Ito, naka-plug in uli. Yan, dyan ko binunot kasi dito yung mabilis. Ito yung kanyang cord, saksak natin. Yan, tapos ayun o, tapos pindutin natin yung power. Ayan, power na siya, nagbi-blink siya kasi walang kaldero. I-off natin at kukuha tayo na naka-ready na yung ating lutuan ng mainit na tubig. Dito, luma lang yan at marumi, pero magagamit pa rin siya. At i-on na natin. Yan, nag-power na siya. Tapos mag-boil tayo, boil. Yan o. Tingnan natin kung iinit yung ating coil. Ibig sabihin, ang nagka-problema dito sa number 2, tinanggal ko muna yung connection niya mula sa main, sa source, para walang supply na papasok dito sa ating burner number 2. Kasi na-search ako sa Google at ang tawag nila dito ay 2 burner. So tinatawag ko na burner 1 at burner 2. Yun yung nakalagay sa kanilang spec na La Rhodes 2 burner. So burner 1 at burner 2, hindi pwede rin tawagin na coil 1, coil 2, pero ito ay nagbo-burn, umiinit, kaya tinatawag natin na burner 1 at burner 2. So hintayin lang natin na kumulo, titingnan natin kung okay, kasi ayan naman, nasa 400, may power naman siya. At nasa boil mode tayo. So titingnan natin kung magbo-boil. Kung mapapansin natin dito sa video, medyo umuusok na yung tubig. Ibig sabihin good itong cooker number 1. Kasi nga hindi naman namamatay, hindi naman pumutok yung fuse, at nagkakaroon naman siya ng indicator na may 400 boil mode at may power indicator. So yan, umuusok na siya yung tubig na nilagay natin. Pause muna natin, hintayin natin na kumulo at saka tayo mag-troubleshoot sa kabila. Ayan, tingnan natin, gumagalaw na yung tubig. At nung mag-search pala ako sa Google, nakita natin branded pala talaga ito ay napakamahal. Merong 9,000 mahigit at ang model na ito nakikita ko ay 70,000. So pesos, ibig sabihin yamanin talaga yung may-ari. At ito ay pinahatid lang sa kanyang kasama o pamangkin, at hindi ko nga akalain na ganun pala yung kanyang price. So alams na, kung sa singilan nito malalaman natin kung ilan yung isisingil natin, kasi sa halaga pa lang, okay, sulit na. Ngayon ayan, kikita natin na kukulo na siya. Off muna natin yung ating phone or pause muna natin. Yung kanyang fan pala sa loob ay umaandar at namamatay dahil meron itong sensor na siya yung nagpapaandar ng fan. Kung sakali na mainit na, mamamatay na yung kanyang fan, at kung kulang naman sa init ay aandar. So hindi natin alam ang kabuang operasyon nito, pero nag-o-observe lang ako dito sa actual, kasi ngayon ako nakahawak ng ganitong unit na dalawang burner at ganito yung kanyang halaga. So ayan, kumukulo na yung tubig natin at pwede na natin itong patayin. Hindi ko alam kung, kasi wala namang timer, hindi ko na-on yung timer, hindi ko nilagyan ng time. So ayan na, kumukulo na yung tubig. So i-off na natin yung kanyang power. Ayan. At ayan na. So umusok na yung tubig at kumulo na. So bunutin ko na dito sa outlet. Ayan. Yung aking extension kasi dito nakalagay. So walang mahirap magtanggal dito. So dito ako mabilis. Diyan ako nagtatanggal, or diyan ko binubunot sa main, sa aking outlet. At yung extension ko ay dyan ko nilalagay para makita pag kumuha ng video, kasi pwede naman i-directa dito. Okay, so okay yung burner 1. Yung burner 2 na lang na may putok na kapasitor, yan yung ating gagawin. So magtutroubleshoot muna ako. Alright, so ito na yung ating final. Dumating na yung aking parts na in order.
Hindi siya sabay-sabay na dumating pa isa-isa. So ito, pero sabay ko silang in-order. Ito yung iba galing sa Manila, yung iba galing mismo direkta sa. So ito yung capacitor para dito sa ating La Rhodes na induction cooker, no? So ito yung ating mainboard na ito yung may mga pumutok at yung capacitor nga at yung IGBT tsaka yung bridge diode at yung 104 or 100 nanofarad. Yan po yung kailangan natin, pero nag-order na rin ako ng 33 at 68 para doon sa amplifier na aking gagawin. Ito lang yung ikakabit ko, yung apat na parts yung ikakabit natin. Yung isang cooker dyan ay gumagana na at yung sa kabila ay hindi dahil nasa labas yung board at papalitan pa ng parts. Okay, so update ko lang kayo pag napalitan ko na ng parts. Ito po yung una kong upload na La Rhodes na double burner induction cooker. Yan po yung ating gagawin. Bago ko nga pala linisin or ikabit itong 104 na ceramics, ay linisin ko muna ito, yung rugby na nilagay, at ayusin ko itong mga kinalawang saka yung kanyang jumper. O tanggalin ko muna itong sakit at lilinisin ko yung rugby kasi yan yung dahilan bakit nasira ito, dahil nag-short itong 104 natin na ceramics. Yun yung ating video na palitan ko na yung diode at saka yung BGT at ayan na, napalitan ko na rin yung capacitor at ito yung fuse, ikakabit ko pa ang capacitor na lumubo. Ayan, pumutok, ito palitan na at ito ikakabit pa lang doon ang capacitor, napalitan na rin ang jumper na kinalawang, nalinis na rin dito yung rugby at ikakabit na lang doon. Kaya ko nga pala pinalitan itong ating power dahil ito, kung dito titingnan natin, itong may reading dito wala, ito siya oh. Tingnan natin, hindi ako basta-basta magpapalit, hindi ako confirm na sira. Ayan o, short, may reading na kahit sa ano. Tapos itong ating diode na bridge, ito yung isang bridge na good at brand new. Kung titingnan natin itong EC, wala. Itong EC positive, wala. Mayroon sa forward. Dito sa reverse, yung forward meron. Yung reverse, wala. Pero ito, i-position natin. Yun nyo. Yan o. Yan, may reading na. So dito wala o. Dito meron forward. Pag reverse, wala. Ito siya, meron na o. Yan. So, yan yung sira. Papalitan natin. Kaya natin pinalitan kasi nga short na siya or leakage na siya. Napalitan ko na lahat yung mga sira, hindi ko lang siya nabidyohan kasi mayroong music sa tabi. Ayan, or sa katabi pala. Okay, so ito na, saksak na natin. Ang unit pala na ito, ang trouble ay una-una dead sheet, walang power siya dahil pumutok yung main fuse, tapos yung bawat burner may sarili siyang circuit. At meron siyang sariling mga fuse na nagpo-protect sa kanya kung sakaling may short circuit. So maliban sa individual, merong main. So pumutok yung main dahil may short dito sa kanyang burner number 2. Ngayon yung burner number 2, tinanggal ko, pinalitan ko yung fuse sa main at napagana natin yung kanya burner 1. Ngayon, susubukan na natin na paganahin yung dalawa. Okay, una-una, saksak natin. Yan, saksak na. At nag-ilaw na yung dalawa, nag-beep. Ngayon, power natin yung isa. Ayan o. Yan, merong power, pero wala siyang kaldero. So, yan lang yung pagkukita natin, nag-power na siya. Tapos itong pangalawa, yung burner number 2, yan o. Meron ng power din. At i-off natin. Okay, so kukuha muna ako ng kaldero at susubukan natin kung ito ay magluluto na. Okay, lagyan na natin ang kaldero. At yan na, nilalakihan kong busis ko kasi may music sa katabing bahay, no? Kaya lalakihan natin yung busis natin at sana hindi tayo makapiright. Ayan ha, lagyan natin ng tubig yung ating kaldero. Tapos, pag nalagyan na natin ng tubig, kunti lang yung ilagay natin para mabilis natin mapakulo. Ayan, lagay natin dito.
Pagka nalagay na natin dyan yung ating kaldero na merong tubig, i-power on natin. Ayan. Okay, na-power natin, nag-beep. At umilaw yung ating, ano, yan o. Ayan. So, lagay natin sa cook. Okay. Oh, ayaw mag-cook. Oh, lock pala ito, lock. Mali pala yung pinindot natin. So, dito tayo sa boil. Ayan o. So, meron na. At, hintayin natin na kumulo. Yan. So, hindi makita, mataas. Yung ating burner number 1 ay okay yan. Dahil nasubukan na natin yan. Sa una kong video ay may upload na ako na umanda na yung burner number 1. At ngayon, yung subukan natin yung sa burner number 2. Meron naman fuse yan. Binalikan ko ng mga fuse. Yung dalawa at saka yung main. Tapos, pag sakaling may masira ay puputok yung fuse. Ngayon nilagyan natin ng bagong capacitor. Ito yung mga nasisira dyan, yung diode, bridge, yung ating IGBT, brand new yan, yung ating ceramics na 104 or 100 nanofarad. At yung kanyang capacitor na pumutok. So ayan na, umuusok na yung tubig oh. At titingnan natin, ayan na. So kumana na yung ating coil number 2 or yung ating burner number 2. At ang bilis lang, ayan oh, kumulo na. So okay na itong ginawa natin. At dahil kumulo na siya, i-off na natin. Ayan. Okay, so ibig sabihin, gawa na yung ating La Rhodes na induction cooker na may dalawang burner. So para makita nyo na gumanang lahat, ito, nandito tayo sa burner number 2. At ilipat tayo sa burner number 1. Ayan, power natin ang burner number 1. Tapos i-boil natin. Ayan. Ayan o, 400, kanina 800, kaya mabilis. So, pwede naman dagdagan yan, yung kanyang temperature, para mas mabilis. Kasi itong burner number 2, nasa 800 kanina, at mabilis niya lang napakulo yung ating tubig. Pero ngayon, nilipat natin dito sa burner number 1, nasa 400 lang yung kanyang settings. Pero, dahil nakakulo naman yan dito dati, ay nilagay na natin siya doon sa number 2. Okay, so ayan. At, goods na. Okay, off na natin. Ayan. Ngayon, okay na itong ating burner. At dito na lang magtatapos yung ating video. Maraming salamat sa lahat ng nanonood. Sa lahat, shout out sa inyo. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe. Click the notification bell at piliin ang all para maging updated ka sa lahat ng mga video aking i-upload. So, nagsabi dyan sa akin na mabagal ako magsalita at sabi mabagal ako mag-repair. Maraming salamat sa iyo dahil sa iyo ako ay natuto at binigyan mo ako ng ideya na bilisan ko ang pagsasalita at bilisan ko ang pagre-repair. Maraming salamat sa inyo. Bye-bye!